Let me start my talk with the greetings of good afternoon, everyone. Magandang araw sa lahat ug maayong hapon sa tanan. Allow me to share my life with a quote, "Everything happens for a reason because God has a purpose in our life." Maraming pagsubok ang dumating sa buhay ko. Una, namatay ang father ko sa sakit na colon cancer. After Papa's death, I decided to retire and build a business of our own with my husband as my business partner. Nagkaroon kami ng 4 na negosyo. We had a very balanced life. Sabi nga ng husband ko, I cannot ask for more from God. That was 2 days before his death. Umuwi kami ng Jensen from Davao at 9:45 p.m. My husband instructed me to take a nap while he is driving the car. Nagising na lang ako na naka-full stop ang sasakyan namin at around 12:30 a.m. May maraming bato na nakaharang, 1 lane lang ang pwedeng gamitin, and while we are waiting for our turn, biglang may lumabas na 7 armed men na nakapatig uniform, na may daladalang Armalites at itinutok sa aming dalawa. Dahil hindi ako naka-seatbelt at the time, mas madali akong nahila at naibaba. I was kidnapped at naibaba sa sasakyan. The last glance I had with my husband ay nasa loob siya ng sasakyan. Ako naman ay itinulak paggulong pababa sa isang matarik na bangin. Sinalo ako sa baba ng 2 tao. Nagkasugat-sugat. The only praise I uttered at the time was, "God save me." Itinali ang 2 kamay ko ng leather shoes, ng sintas ng leather shoes, at tinakpan ang bibig at mata ko ng mabahong panyo. May nakahawak na 2 tao sa bawat gilid ko at may nakatutok na Armalite sa likod ko, at ang 2 naman ay nasa unahan. We were walking for 5 hours and had traversed 3 rivers. May Tagalieg, may Tagatuhod, at may Hakbadi. Sobrang lamig at the time kasi umuulan pa. Panay ang prayer ko, praising God, and was surrendering my life. Ang 2 tao na nasa gilid ko nagtataka. Hindi ako lumalaban. Panay lang ang sunod ko sa kanila, hanggang sa inalis na nila ang takip sa bibig at mata ko. They were so curious. Nakuha ko pang kumanta ng, "Lord, I offer my life to you." So they started to ask me questions. Bakit nakukuha mo pang kumanta at mag-pray? My only answer is, dahil ipinasa Diyos ko na lahat. Because of that conversation, nakagaanan nila ako ng loob at naging maluwag sila sa akin. Pero every time na may marinig sila na tunog, bigla rin kaming tatakbo, lulukso, at magtatago. Hanggang sa sumurrender na ako sa kanila na hindi ko na kaya. Dahil sa daming kahoy na tumatama sa katawan ko, dinare ko sila na wag na ako pahirapan. Patayin na lang nila ako. That was the time na umiyak na ako. My Lord, why have you forsaken me? I thought. Pero sa pag-iyak ko, I did hear the cry of my children, as if telling me and reminding me, may mga anak ka pa, bakit susurrender mo ang buhay mo? I stayed focused on it for my family. Hindi ko masabi ang gusto kong prayer. I asked nothing from God this time because I'm losing hope. Then I pleaded the kidnappers na magpahinga muna kami. While resting, nag-meeting sila dahil wala sila sa direksyon. At nagkaroon ng konting pagsasagutan. Habang ako naman
on the other hand, tried to regain God's presence and heard Him instructing me to look for a piece of kawayan. When I get hold of kawayan, bigla akong napatayo at naglakad-lakad ng dahan-dahan na palayo habang sila ay nag-aaway. I decided then to offer a very sincere prayer. And I did recall the story of Moses. It is then that I told God, Lord, I am claiming the same miracle that you granted to Moses. You saved them, Lord. Please do the same thing to me. Kailangan pa ako ng mga anak at ng asawa ko. And suddenly, God answered my prayer. May nakakita sa amin na nasa ibabaw ng bundok, while kami naman ay nasa baba ng bundok. Nagpaputok siya ng warning shot. First shot, ang nasa isip ko while I was still closing my eyes, ang bilis mo naman, Lord. Nahanap ka agad ako ng asawa ko. Thank you, Lord. Second shot again, this is where I opened my eyes. Nakita ko na nakatingin sa akin ng mga kidnapper. I was given the signal na lumapit sa kanila. I just look at them. And instead of following them, dire-diretso akong tumakbo patalikod while they were exchanging fires, not even knowing where to go, until I was trapped into the next mountain. Kinausap ko ang Diyos. I asked Him, paano to, Lord? Hindi ko kayang akyatin ang matarik na bundok na to. Bigla kong naalala na may dala pala akong tungkod na kawayan. Yun ang ginamit ko paakyat sa bundok. Hindi ko maisip how I did it. Pero ang bilis kong nakaakyat. Para bang may umakay sa akin pataas. At ang gaan-gaan ng katawan ko. Pagdating ko naman sa taas, biglang may pumara sa akin na motorcycle na nakafatig. Tinanong ko uli ang Diyos, ano na naman ito, Lord? I was staring at them. They sensed na may takot ako at the time. So they right away told me na mga Kapgu members sila by showing their IDs to me. We arrived at the barangay captain's house. They communicated with the police station. Maya-maya, dumating na ang pulis. At dinala nila ako sa station where the incident is very near. Nakita ko ang sasakyan namin na puno na ng dugo. Pagkakita ko pa lang, alam ko na nasa critical na sitwasyon ng asawa ko. Hinanap ko agad siya at 7 a.m. Walang sumagot ni isa man sa mga pulis. They instructed a lady police to accompany me. Umiyak na lang ako ng umiyak. Kahit di nila sabihin, alam ko sa puso ko na wala na si Bernie ang asawa ko. Gusto ko man siya puntahan where he was laid down, pero ayaw pumayag ng pulis. Antayin ko daw ang family members ko. Banding 9 a.m., finally, dumating ang kapatid ko. Pumunta kaagad kami kung nasaan siya. Agad kong binuksan ang cover na kumot nito at sumigaw na, Panggaan, dito na ako at save na. Tumulo ang luha niya na tila iyak na isang buhay na tao. Bigla kong hinawakan ang pulso niya, pinamp ang heart at nagsisigaw na, buhay pa asawa ko, dalhin natin sa ospital. Hanggang sa nawala na ako ng malay. Dinala na kaagad namin sa Jensen ang katawan ni Bernie for 3 days. I stayed at the hospital. It took me 7 months to accept the truth that my husband was not here anymore. Only when my children told me, na Ma, pwede ba tayo mag-usap heart to heart? Lagi kasi nila akong nakikita na umiiyak. And I was writing letters to God daily. Pinabayaan ko lahat ng negosyo at nakakulong ako lagi sa room. At lalos hindi kumakain. Napansin niyo ng mga bata. So kinausap nila ako, Ma, akala mo ikaw lang ang nawalan? Kami rin nawalan ng Papa sa ginagawa mo ngayon. Posible rin pati ikaw mawala sa amin. Kailangan ka pa namin, Ma. Ano na lang ang mangyayari sa amin kung pati ikaw mawawala pa sa amin? And my children are here. My panganay is only 10 years old. Was only 10 years old at the time and my youngest is 7. And sabi niya, I am sure Papa is watching us now at hindi siya masaya sa ginagawa mo. Will you please fight for us and live with us? We need to continue life. We can only do that if you are with us. Kung pati ikaw mawawala pa sa amin, mabuti pa sabay-sabay na tayong mawala lahat. Hearing those words, I realized how selfish I am. Hindi ko man lang inisip ang feelings nila. Since then on, I work hard. Maswerte naman ako at mababait ang mga anak ko. Magka-college na ang panganay ko at second year high school naman ang bunso ko.
And I also passed the board exam right away as 9th placer sa real estate appraiser. And because of that, I got back my confidence. Sunod-sunod na dumating ang blessing sa akin at nakapagpatayo ulit ako ng negosyo. Unexpectedly, all of these blessings are being poured upon us by God. All I just did is to believe, trust, and submit all my plans to Him. With all of these achievements, I continue to praise God and be a blessing to others. Magandang hapon.